Ilang pangalan ang nababanggit na ngayon na posible raw pumalit kay Secretary Robredo sa Department of Interior and Local Government. Ayon sa isang propesor ng Public Administration, hindi basta-basta ang dapat iluklok sa DILG na isa sa mga pinaka-maimpluwensyang ahensya ng gobyerno. May report si Sherry Ann Torres. Bumuhos ang kanilang emosyon. Kasabay ng pamamaalam ng bansa kay DILG Secretary Jesse Robredo ang pag-init lalo ng mga pangalang posibleng pumalit sa kanyang pwesto. Ilan sa mga lumulutang na pangalan sina Vice President Jejomar Binay, Senador Panfilo Lacson, Albay Governor Joey Salceda at Cavite Representative Joseph Emilio Abaya. Isa-isa silang sinukat ni Senate President Juan Ponce Enrile. I think the Vice President will be well suited for the job because he has been the head of a premier city of the country for a long time, no? And so he knows the problems of local governments. I think if they will tap Senator Lacson to head that department, he will do very well because he's trained as a law enforcement person, and the police organization is under that department. Now, in terms of the political content of that function, he's familiar with the breadth of the responsibility. I do not know Congressman Abaya very well. Lahat yan, kaya. Dahil nga, may experience sila sa local administration. Alam nila halos common yung mga problema ng local governments. Si Binay agad isinara ang sarili sa pagkakataong pamunuan ang DILG. Hindi na po, sinasabi ko na ho sa inyo na marami pa ho akong tatapusin dun ho sa pinagkatiwala sa akin ni Pangulong Noynoy. So, yung iba na lamang ho. At marami pa naman ho qualified dyan. Ayon sa isang propesor ng Public Administration, napakalakas, maimpluwensya at sensitibong ahensya ang Department of Interior and Local Government. Nasasaklawan kasi nito ang Philippine National Police, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection, Philippine Public Safety College, National Police Commission at lahat ng local government units sa buong bansa. Paragons, models. I think it's really integrity. It's really feeling for your clientele, feeling for your public. I think that's very important. So what it takes to be a SILG also takes to be a public official. Para sa isang dating DILG secretary, hindi na mahalaga kung galing man sa uniformadong serbisyo o sa local government ang susunod na kalihim ng DILG. Ang mas mahalaga raw ay ituloy nito ang Seal of Good Housekeeping at transparency programs na sinimulan ni Robredo. The Seal of Good Housekeeping has earned a lot of praises for being a good motivating factor for local governments to improve the delivery of services, and also at the same time make sure that the resources of government are not dissipated. Kasunod ng paghatid sa huling hantungan kay DILG Secretary Jesse Robredo ang paghahayag ng paniniwala ng ilang senador na dapat daw magtalaga na ng bagong kapalit sa DILG ni Robredo si Pangulong Aquino para maiwasan ang pagkaantala ng maganda ng operasyon ng kagawaran. Pero ang ilang mga kababayan natin na nakausap namin may kanya-kanyang opinyon kung ano daw ba dapat ang katangian ng isang dapat na pumalit kay Robredo. Kabamatay lang din po ni Secretary Robredo. Ganun po sana po yung maging qualities din po ng papalit. Mabait po. Sa departamento niya, kailangan talaga stricto siya. Ay sobra bait baka mabuso naman yung iba. Giit ni Senador Franklin Drilon, dapat na magtalaga ang Pangulo ng kapalit ni Robredo sa loob ng 2 linggo. Cannot allow the department to run by remote control from the office of the Executive Secretary. That is not good, because especially that this involves the Philippine National Police, where the peace and order is the mandate. Sherry Ann Torres, GMA News.